Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Christopher. 35 taong gulang na ngayong kasalukuyan. May asawa at anak na rin. Nais ko rin po sanang magbahagi nitong aming naging karanasan sa aswang at kababalaghan ng aking dating kasintahan na ngayon nga ay asawa ko na si Minda. Taga rito po ako sa Allen, Northern Samar. Nagmula ako sa pamilyang nasa katamtamang antas. May lupain kaming sinasaka na tinatamnan ng palay. May isang kalabaw at isang maliit na tindahan naman ang sa aking ina. Dati pang napapabalita na may nakatirang black lady sa lugar kung saan naroon rin ang aming lupain. Hindi ko lang masabi kung saan talaga eksaktong nakatira iyon kasi ang kwento nagpapakita rin iyon sa mga karatig lupain namin kapag sila ay ginagabi. Si Papa ko nga ay may remembrance sa nilalang na iyon dahil isang hapon noon matapos niyang magtrabaho ay nagkwentuhan pa raw sila ni Mang Isko. Siya iyong karatig lupain namin, isa ring magsasaka. Napasarap daw ang kanilang kwentuhan, kaya naman halos magdidilim na noong maisipan nilang itigil ang kwentuhan upang magsiuwi na rin. Palibhasa nakahanda na ang gamit ni Mang Isko, kaya naman agad na siyang nakaalis. Si Papa ko naman ay nagliligpit pa lang. Napansin raw ni Papa na panay ang singasing ng kalabaw namin. Iyon bang tila may kinakatakutan at gusto nang manakbo. Kaya naman, dali-daling sumakay si Papa sa likuran noon. Panay raw ang tingin ng kalabaw sa bandang kaliwa nila. Kaya nilinga niya rin upang tignan. At doon niya nga nakita ang isang babaeng nakapurong itim na bestida at nakayuko lang ito. Mukhang hindi na rin kinaya pa ng kalabaw ang takot. Kaya bigla iyong bumulusok ng takbo. Dahil sa hindi handa, kaya nahulog si Papa sa kalabaw at tumama sa isang bato sa may gilid ng daan ang kanyang balakang. Hindi niya raw agad naramdaman ang sakit dahil tila nagmanhid na iyon. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo hanggang sa makarating sa may unahan kung saan naroon naghihintay sa kanya ang kalabaw namin. Sumabit kasi ang tali noon kaya hindi na rin nakaalis. Pagkarating ni Papa sa bahay namin ay hindi niya na nagawa pang makababa ng maayos mula sa kalabaw. Basta na lang siyang nagpatihulog na ikinagulat namin ni Mama. Iyon ang isa sa mga kwento tungkol sa Black Lady, Sir Carl, na malinaw ang pagkakadetalye dahil si Papa ko nga mismo ang nakaranas. Ayon naman sa kwento ng iba, ay nakikita na rin nila iyon na nakatayo lang sa malayo. Kaya kapag ganoon ay umaalis na rin sila kaagad sa lugar. Noong makatapos ako ng pag-aaral ng kolehiyo, ay naisipan kong lumuwas ng Maynila. Alam naman siguro natin, lalo na ng mga taga-probinsya, kung gaano kasikat palagi ang kwento ng mga nagpupunta ng Maynila. Kesyo maganda ang lugar, maraming pasyalan, maraming malls at maraming mahahanap na trabaho. Kaya naisip kong bakit hindi ko subukan makipagsapalaran. Tutal bata pa naman ako at walang mabigat na obligasyon. Kahit naman sa pamilya namin ay hindi ako inuobliga nila Papa na makatulong. Sapat naman ang income ng hanap buhay nila para masustentuhan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya ayun na nga, naghanap ako ng mga kakilala na pwede kong maging guide sa pagpunta sa Maynila. Nagkataong luluwas rin daw ang kaibigan ko ng Maynila. Nasa Quezon City raw nakatira ang ate niya. Doon raw siya manunuluyan at maghahanap na rin ng trabaho. Nakiusap naman ako na kung pwede akong sumabay. Sabi niya naman na susubukan niya raw tanungin ang ate niya kung okay lang. Makalipas ang 2 araw ay sinabi sa akin ni Christian na pumayag raw ang ate niya. Basta kapag nakahanap na raw ako ng trabaho ay mag-boarding house na ako agad. Kaya ayun na nga Sir Carl,
Sa Payatas, Quezon City kami napunta. Kinabukasan lang noong pagkarating namin ay agad na kami naghanap ng trabaho. Sa Peso sa City Hall muna kami naghanap ng mga job posting at sa kabutihang palad ay marami kaming nakita. To make the story short, Sir Carl, ay natanggap ako bilang office clerk sa isang lending company. Kaso nga lang, contractual, 5 months contract, tapos apply na naman sa iba, palipat-lipat, hanggang sa tumagal ako sa lugar na iyon ng 5 taon. Medyo nagsawa na ako sa ganoong sitwasyon. Parang sayang ang pagod, walang work tenure. Kasi every 5 months nga bagong company at start sa simula. Kaya lang naman ako naaliw sa buhay ko sa syudad dahil sa isang babaeng nakilala ko at naging kasintahan. Ito ay si Minda. Contractual employee rin siya. Noong matapos ang kontrak ko, ay naisipan kong umuwi dito sa amin para magpahinga. Namimiss ko na ang lugar namin, lalo na ang mga magulang ko. Noong sinabi ko yun kay Minda, ang sabi niya naman, nahintayin ko na lang daw siya. Dahil 3 weeks na lang naman ay end of contract na rin daw siya at gusto niyang sumama papauwi rito sa amin. Kaya naman natuwa ako dahil maipapakilala ko na siya sa aking mga magulang. Pagkarating nga rito sa amin ay tuwang-tuwa sina mama at papa. Gustong-gusto na kasi nila na mag-asawa na ako. Sabi ko naman na hindi pa namin iyon na pag-uusapan ni Minda. Tapos sabi ni Papa, "Edi, habang nagbabakasyon kayo anak, doon na muna kayo tumuloy sa bagong gawa kong kubo natin sa bukid. Para naman, magkatao rin iyon paminsan-minsan." Sabi ko naman, "Ano Mal, gusto mo ba roon? Tahimik doon masyado kasi bukid iyon. Pero sa umaga hanggang hapon ay may makikita naman tayong ibang tao mula sa karatig lupain. Tapos araw-araw naman si Papa na pupunta roon." "Sige mahal, gusto ko yun. Pero dapat mamili tayo ng pagkain ha." "Abay siyempre naman." Tapos sumabat naman si Mama. "Ano ka ba naman Minda? Huwag mo na problemahin ang pagkain o mga pang-ulam nyo sa tanghalian at hapunan. Dahil tuwing umaga ay magpapahatid ako ng ulam kay Papa nyo para hindi nyo na kailangan magluto." "Hala, salamat po tita." "Ano ka ba iha? Huwag nang tita. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Parang anak na rin naman ang turing ko sa iyo. Lalo kung totoong nagmamahalan naman kayo ng anak ko, di ba?" Sige po ma." Nahihiyang wika pa ni Minda. Sa araw na iyon ay doon muna kami nakitulog sa bahay ng pamilya ko. Kasi sa kinabukasan pa kami pupunta sa bukid. Gabi noon, habang nakatambay kami sa may bintana na nakatanaw sa labas, ay nakita kong biglang naging balisa ang mga mata ni Minda. "Mahal, bakit?" Mahal, isarado na kaya natin ang bintana. May mga paparating kasi." "Ha? Paparating na ano?" "Mahirap ipaliwanag eh. Pero hindi mga tao. Mga elementong hindi nakikita ng normal na mata ng mga tao. May third eye kasi ako. Kaya madalas ko silang nakikita. At hindi maganda ang pakiramdam ko. Sila ay yung uri ng mga nilalang na may dalang itim na hangin. Kapag may nakita silang tao, ay kakapitan ng itim na hangin. Maaring magkasakit o mamatay ang taong iyon. Kaya, huwag na natin subukang magpakita pa." Ganun ba? Sige pala." Sagot ko pa at dali-daling nagsara ng bintana at nahiga na kami. Ilang saglit lang ay hindi na magkamayaw ang lahat ng aso sa pag-alulong. Iyong uri ng alulong na tila may naghihinagpis at may magaganap na kamatayan. Ganoon ka nakakakilabot sa pakiramdam. Magsasalita pa sana ako para magtanong tungkol sa mga alam at karanasan ni Minda sa kababalaghan. First time ko kasi magkaroon ng kakilalang may ganoong kakayahan. Pero syempre, hindi naman bago sa akin ang kwentong ganoon dahil sa probinsya nga ako lumaki. Pero ilang saglit lang ay narinig ko na ang mahinang paghilik ni Minda, kaya hindi ko na rin ito inistorbo. Kinabukasan
Nagising ako sa amoy ng mabangong sinangag na kanin. Nauna na akong bumangon at lumabas ng silid. Ma, good morning. Si Papa po. Umalis na anak. Nauna na sa inyo. May dala na iyong bigas at inuming tubig para doon sa kubo. Pag-almusal na muna kayo bago kayo sumunod roon. Pero doon na kayo maligo ah. Mas maganda ngayon paliguan ng irigasyon dahil malakas na ang tubig at bagong simento. Kaya malinis at hindi malumot. Ah, sige po ma, salamat po. Wika ko pa na tinugon naman iyon ni Mama ng matamis na ngiti. Bumalik na nga ako sa kwarto para gisingin si Minda. Mag-aalas 8 na kasi noon. Magiging mainit na sa paglalakad kung aabutin pa kami ng pasado alas 9 bago umalis. Pagkarating namin doon sa kubo ay pareho kaming natuwa ni Minda. Bago rin sa akin ang kubong iyon dahil wala pa naman iyon noong bago ako umalis sa amin. Panay rin kasi ang pagpapadala ko ng pera kina Mama. Kaya iniipon raw nila ang ipinapadala ko at dinadagdagan. Sa kanila binili ang katabing lupain namin dahil ibinenta na ni Mang Isko ang kanyang lupaing sakahan dahil mag-aaral ng kolehiyo ang bunsong anak nito. Kaya sila nangangailangan ng pera. Iyon din ang dahilan kung bakit ginawa ni Papa ng kubo. Kasi nga mas malawak na ang lupain namin. Para iyong ibang mga binhi at mga kagamitan ay doon na lang iiwan. Totoong bahay na rin naman ang kubong iyon dahil may kusina at may palikuran. May 2 silid iyon. Ang isa ay walang papag dahil imbakan iyon ng mga palay na pambinhi at lagayan na rin ng mga kagamitan. Sa kabilang silid naman ay maayos na silid talaga. May malapad na papag. May cabinet na built-in sa dingding pero yari lang sa tabla kaya convenient na rin natirhan. Bago magtanghali ay lumapit si Papa at sinabing, "Anak, damihan niyo ang saing ha, dito ako makikikain. Marami ba ang ipinadalang ulam sa inyo ni Mama mo?" "Ah, opo pa, marami, adobong tulingan, tsaka meron rin mga sariwang gulay. Pakuluan na lang daw kapag malapit ng kumain. Para malutong pa kapag kakainin." "Okay, sige anak. Babalik na ako roon." "Sige po pa." Dahil sa alas 10 pa lang naman noon, kaya nagpasya kami ni Minda na magtungo sa irigasyon para maligo. Napansin kong madalas yumuyuko si Minda at natatahimik. "Bakit mahal?" Tanong ko pa rito. "Mamaya na lang mahal sa bahay. Wag dito, maririnig nila." Tatango-tango na lang ako. Dahil ibig sabihin, may nakikita na naman siya. Pasado alas 11 ay umuwi na rin kami para maghanda ng pantanghalian. Habang nagsasaing kami ay nagsalita si Minda. "Mabuti mahal, hindi madalas magkasakit ang mga magsasaka rito, lalo na si Papa mo." "Ha? Bakit naman?" "Kasi yung mga nilalang na nasa paligid, marami sa kanila ay itim. Wala naman silang ginagawa, nakamasid lang sa mga tao at sa atin. Kaya hindi ko ipinapahalata na nakikita ko sila." "Ah, ganun ba? Baka nasanay na lang din sila sa mga tao, lalo na sa amin. Mula kasi sa pagkabata ay ito na ang kinabubuhay ng pamilya ni Papa. Tapos yung doon sa kabilang bahagi, yun yung nabili namin, bago lang. Mula raw sa perang ipinapadala ko na dinagdagan na lang ni Mama." "Wow, ang galing naman nila Mama mo. Sana kung buhay lang ang mga magulang ko, baka ganun rin sila kasinop sa pera. Kaso maaga silang kinuha eh. Tapos kay tita naman ako lumaki. Si tita naman, panawid pagkain lang ang kita niya. Tapos yung pera ko na iniaabot sa kanya, ipinansusugal niya lang din naman. Kaya nga ako nagpasyang umalis na lang at mag-boarding house. Mas masagana pa ang pagkain ko kapag ako lang mag-isa kaysa doon sa bahay. Halos sa araw-araw, umaga, tanghali, gabi, tuyo at noodles lang ang ulam namin. Hindi man lang kami makabili ng manok at iaadobo dahil magastos na raw iyon, sabi pa ni tita. Pero kung makapagsugal naman siya gabi-gabi." "Hayaan mo na mahal, lahat ng hindi natin nagugustuhan na pag-uugali ng iba
ay hindi natin gagawin sa ating magiging pamilya, gaya ng pagsusugal. Wala talaga yung maidudulot na mabuti. Si mama at papa ko nga, kahit minsan hindi ko yung nakita nagsugal. Nag-iinom naman sila madalas sa bahay, pero silang dalawa lang din. Tapos noong nag-high school na ako, kasama na akong umiinom. Pero kaming tatlo lang. Tapos masarap ang pulutan namin kapag ganoon. Kasi ang katwiran ni Papa, ano naman daw kung gumastos kami sa pagkain. Para lang din naman sa amin, hindi naman para sa ibang tao. Iyon ang nakalakhan kong prinsipyo sa buhay. Wala rin nagyoyosi sa amin. Mahal, may albularyo ba rito sa lugar nyo? Sabi kasi ng nanay ng kaibigan ko, kung gusto ko raw ng katahimikan sa buhay, ang pwede kong gawin ay maghanap ng albularyo at ipasara ang third eye ko. O di kaya humingi na lang ako ng pangontra para hindi ako madaling pagtripan ng mga elemento. Una raw kasi nila kinukursunada ang mga napapansin nilang nakakakita sa kanila. Alin doon ang balak mo? Tanong ko pa sa kanya. Balak kong humingi na lang ng pangontra. Mas gusto ko yung nakikita ko sila para alam ko kung may panganib ba sa paligid. Sige, magtatanong-tanong ako kay Papa kung saan merong albularyo na mahihingian natin ng pangontra. Habang nagkikwentuhan kami, ay dumating naman si Papa. Pasado 11:00 na kasi noon at mainit na. Pahinga ka muna kaunti pa. Kakainin na ng kanin. Mga 5 minutes, pwede na tayong kumain. Sige mahal, maghanda ka na sa lamesa at mag-uusap na kami saglit ni Papa. Utos ko naman kay Minda habang papunta naman ako kay Papa para kausapin ito. Pa, may alam ka bang albularyo na malapit lang rito? Itong si Minda kasi may third eye. Marami raw siyang nakikita sa paligid. Oo anak, pero sa Labisares pa o di kaya sa Victoria. Subukan niyo muna sa Labisares para mas malapit. Okay po pa. Matapos magtanghalian ay nagkwentuhan pa kami ni Papa sa maliit na terrace ng bahay. Habang si Minda naman ang naguhugas ng mga pinagkainan sa kusina. Mga 2:00 noon ng hapon nang umalis na si Papa. Babalik na raw siya sa kanyang ginagawa at baka mga pasado 3:00 lang ay uuwi na rin siya. Kami naman ni Minda ay nahiga na muna sa papagsasilid. Malaki naman kasi ang bintana at pasok na pasok ang hangin kaya presko. Hanggang sa hindi nga namin namalayan na nakatulog na pala kami at lalo pang napahimbing dahil umulan pala kinahapunan. Hindi tuloy kami nakaalis para maghanap ng albularyo. Nagising na lang ako noong humangin ng malakas at natilamsikan ako ng ulan. Hala, mag-aalas 6 na mahal. Wika ko pa. Nagulat rin si Minda at bumangon. Nagpasya na lang kami na kinabukasan na lang aalis ng umaga. Nagkape na muna kami pamparelax. Lalo at napakasarap ng timing na malamig at maulan ang hapon habang humihigop ng kape. Nang biglang tumayo si Minda at pinagsasara ang mga bintana pati na ang pintuan. Han, may nakikita akong babaeng nakaitim. Ha? Saan? Doon sa may palayan. Nakatingin dito sa direksyon natin. Hayaan mo na. Huwag na natin buksan ang mga bintana. Hindi naman yan mabubuksan. Kaya malamang hindi makakapasok yun rito. Nag-on na lang ako ng radio transistor na iniwan ni Papa roon para naman may mapaglibangan kami at hindi rin maging sobrang tahimik ng bahay. Lalo lang kaming matatakot kapag ganoon. Bago mag 9:00 ng gabi na kami kumain. At noong makatapos, ay sa loob na lang ng kwarto kami nakinig ng drama. Feel na feel talaga ang aura ng probinsya sa ganoong setup. Mahinang patak ng ulan sa bubong, malamig na kapaligiran. Nakasandal lang ako noon sa dalawang magkapatong na unan habang nakikinig ng drama. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Nang marinig ko ang biglang pagtili ni Minda. Pagkamulat ko ay nakita ko ang isang babaeng nakaitim ng blusa. Hinihila siya papalabas, kaya nakipaghilahan na rin ako agad. Dahil sa nasa ibaba naman ako, kaya maganda ang posisyon ko para humila. Nahila ko naman si Minda,
kaso biglang nawala ang babae. Nagulat na lang ako nang may biglang humawak sa akin sa balikat at ibinalibag ako papalabas ng silid. Kaya tumalsik ako hanggang sa sala. Kinuha ko kaagad ang itak. Noong lumapit sa akin ang babaeng nakaitim ay agad kong iwinasiwas ang hawak kong itak. Tinamaan iyon sa balikat. Nakita ko ang hiwa sa balat at pagkakaroon ng usok na itim. Tatagain ko pa sana sa mismong mukha pero bigla namang nawala. Agad namang lumabas ng silid si Minda. Kumuha ng asin at nagbudbud sa gilid ng mga pintuan at mga bintana. Maging sa sahig ay nagsaboy rin. Doon kami nagsimulang makarinig ng masakit sa tengang paghiyaw ng isang babae. Alam nyo iyong mga baliw sa mental na panay lang ang hiyaw ng walang dahilan? Ganoon ang naririnig namin. Kaya buong magdamag kaming hindi nakatulog. Magkatabi lang kami sa sofa sa may sala. Kinabukasan, nagising kami sa tawag ni Papa mula sa labas. Pagkabukas ko ng pinto ay sabi ni Papa, "Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit ang daming asin sa sahig at sa paligid? At tama ba ako? Sa sala kayo natulog?" "Opo pa, sinugod kami noong Black Lady." Pilit niya tinatangay si Minda. Nagulat naman ako dahil noong mapahawak ako sa aking balikat ay bigla akong napangiwi sa sakit. Makati at mahapdi kasi iyon. "Oh, ano naman nangyari sa balikat mo?" "Hindi ko po alam pa. Kakaiba ang pakiramdam eh. Para akong may malaking hiwa rito. Masakit, mahapdi at medyo makati rin." "Naku anak, kailangan nyo na nga magpunta sa albularyo. Tara, magbihis na kayo. Sasamahan ko kayo sa pagpunta. Susubukan ko na rin pakiusapan na lagyan ng proteksyon ang bahay na ito." Pagkasabi nga noon ni Papa ay agad na kaming gumayak at sumama sa kanya sa ibaba. Nag-arkila siya ng tricycle at dumayo kami sa kabilang bayan para hanapin iyong nabalitaan niyang albularyo. Pagkarating sa bahay ng albularyo ay isang matandang babae ang naabutan namin. Tinawas niya kami pareho ni Minda. "Ikaw, Iha, kaya kanya nilalapitan dahil gusto niyang sumapi sa katawan mo. Magandang maging tahanan ng mga ganoong elemento ang katawan mo dahil mula ka pala sa lahi ng mga manggagamot. Alam mo ba ang tungkol rito?" "Ha? Hindi po. Basta ang alam ko lang, bukas ang third eye ko." "Oo, Iha. Kasama na nga iyon sa package. Kung gusto mo, ay ako mismo magtuturo sa'yo para maging isang albularyo." Hindi po. Ayoko po maging albularyo. Pwede niyo po ba akong gawaan ng sarili kong pangontra para hindi ako masapian ng ganong uri ng elemento?" Oo naman, Iha. Pero sabayan mo na rin ang pagdarasal, pagsisimba, at matibay na pananampalataya sa itaas. Wala nang mas malakas pang pangontra kaysa roon. Tapos ikaw naman, Iho, nasugatan mo ang nilalang na iyon sa balikat. Kung anong iniinda niyang sakit mula sa pagtaga mo sa kanya, iyon rin ang mararamdaman mo. Paano po ako gagaling? Sobrang sakit po talaga eh." "Wala tayong magagawa dyan, Iho. Espiritual yan. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis lang naman iyon magpagaling. Kapag gumaling na ang sugat niya, mawawala na rin yung nararamdaman mo na masakit." Si Papa ko naman ang nagsalita. Aling Cynthia, pwede ko rin po bang palagyan ng pangontra ang mismong kubo na tinutuluyan nila para hindi na sila madaling pasukin ng mga ganoong bagay?" "Oo, sige. Bibigyan ko kayo ng pangontra laban sa nilalang na iyon. Pati na rin pang proteksyon sa inyong bahay. Saglit lang at igagawa ko muna kayo." Nanatili na nga muna kami sa sala habang hinihintay ang ginagawa ng matanda. Makalipas ang halos isang oras ay muli siyang bumalik at binigyan kami ng kwintas. Tapos iyong isang bagay na nakabalot sa telang pula. Ibaon ko raw iyon sa isang haligi ng tahanan na nakaharap sa silangan. Matapos iyon ay iniabot na ni Papa ang binili niyang isang tray na itlog, isang long neck na alak at mga kandila. Hindi kasi nagpapabayad ang matanda sa kanyang serbisyo.
Tumatanggap naman siya ng bigay kapag pagkain. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad kong isinagawa ang bili ng matanda. Ibinaon ko ang ibinigay niyang pangontra na para sa proteksyon ng bahay. Tapos nagpaningas ng baga na nilagyan ng insenso, kamangyan, asin at tawas. Sa kabutihang palad naman ay nakatulog na kami ng mahimbing ng gabing iyon, pati sa mga sumunod na gabi. Pero napapanaginipan pa rin daw ni Minda ang mukha noong babae na kaitim at sinasabing hindi raw siya titigil hanggat hindi nakukuha ang katawan ni Minda. Pero naging hanggang panaginip lang naman iyon. Hindi naman kasi iniaalis ni Minda ang suot niyang kwintas na pangontra. Makalipas ang 2 buwan ay nagbalik na kami ni Minda sa Maynila. Pero imbis na magkaibang boarding house pa kami, ay nagsama na kami sa iisa. Mukhang mas magiging masaya kami pareho kung nasa iisang bahay na nakatira, mas makakatipid pa. Pareho rin kami nakapagtrabaho muli ng kontraktual. Dahil magkasama na nga kami sa bahay, kaya madalas na rin ang aming pagsasani. Noong mag-iisang taon na ang aming pagsasama, ay nagbunga na ang aming pagmamahalan. Saktong patapos na rin ang contract namin, kaya after ng contract ay muli na kami bumalik rito sa probinsya ko sa Samar. Dito na nga kami nanirahan sa bahay na itinayo nila Papa para sa akin. Sineryoso ko na rin ang pagtatrabaho sa palayan kasi sapat naman iyon para buhayin ang aking magiging pamilya. Isang araw noon, habang nasa taniman ako, ay nakita ko si Minda na nakabihis at papalapit sa akin. Sabi ko naman, "Oh, saan ka pupunta, mahal?" "Saan pa ba? Di sa health center. Schedule ang check-up ko ngayon. Bibili na rin ako ng mga vitamins. Paubos na kasi." "Bakit hindi mo naman sinabi sa akin para masamahan kita?" "Ano ka ba? Wag na. Kaya ko pa naman. Tsaka sayang ang araw mo. Pagkatapos ko kasi magpa-check up, ay tatambay muna ako kina mama mo. Alam mo naman iyon, palagi ako sinasabihang dumaan sa kanila. At siguradong marami na naman iyong ibibigay na kung ano-ano. Kapag maraming binigay sa iyo si mama, huwag mo na munang dalhin. Ipalagay mo na lang sa sako at pupuntahan ko bukas. Para wala kang bitbit gaano pagka-uwi." "Okay, sige mahal, aalis na ako." Wika pa ni Minda at humalik sa aking pisngi bago umalis. 8:00 pa lang naman noon ng umaga kaya wala pang dapat ipangamba. Ilang saglit lang ay nakita kong paparating na rin si Papa. Naikwento niya naman na nakasalubong raw niya si Minda sa daan. Bakit hindi ko raw sinamahan? Sabi ko naman na magpapacheck up lang yun. Tapos doon na iyon maghapon kay Mama, makikipagtsikahan ng walang humpay. Tatango-tango lang si Papa dahil gaya ko, ayaw niya rin na nagpapalipas lang ng oras na walang ginagawa. Kinahapunan noon, pasado 4:00 na ay wala pa rin si Minda. Kaya nag-aalala na ako. Ang sabi ko kasi, dapat 2:00 lang ng hapon ay umalis na siya kina Mama para bago mag 3:00 ay nasa bahay na siya. Kahit pa sobrang bagal lang gawin niyang paglalakad. Kaya naman, agad ko nang itinali ang kaluban ng itak sa gilid ko at naglakad na paibaba. Umaasa ako na naroon na si Minda makakasalubong ko. Pero malapit na ako sa highway ay hindi ko pa rin siya nasasalubong. Noong naroon ako sa highway ay nakita ko siya sa gilid ng daan, nakaupo sa may malaking bato. May kausap na isang matanda. Kita kong pilit siyang hinahawakan ng matanda sa tiyan pero hinahawi niya naman ang kamay noon. Nakahawak rin ang isang kamay niya sa noo na para bang nahihilo. Kaya naman patakbo na akong lumapit. "Lola, anong ginagawa niyo sa babaeng yan? Mukhang ayaw niya po magpahawak sa inyo ah. Nagpupumilit kayo." Tumingin naman iyon sa akin na nanlilisik ang mga mata. "Magpatuloy ka na iho. Kung saang impyerno ka man pupunta, huwag kang makikialam rito. Pamangkin ko ang babaeng ito at inaalalayan ko lang na tumayo dahil nahihilo siya. Napagod sa paglalakad namin." Sabi ko naman, "Sira ulo ka palang matanda kay. Anong pamangkin na pinagsasabi mo? Asawa ko yan.
Aswang ka no, kaya gusto mo siyang hawakan sa tiyan. Lalo pang ang nanlisik ang mga mata noon na napatingin sa akin. Pero nauna na akong humugot ng itak sabay wasiwas papalapit sa kanya. Kaya napilitan siyang umatras at lumayo kay Minda. Mahal, ayos ka lang? Ako ito. Mahal, kanina pa ako palakad-lakad. Hindi ko matagpuan ang daan papakit sa atin. Tapos dumating ang matandang iyan. Pinipilit niya akong hawakan dahil ihahatid niya raw ako sa atin. Hindi ako pumayag. Noong iangat ko ang paningin ko ay nawala na ang matanda. Tara na mahal, kaya mo bang tumayo? Oo. Sagot niya naman at inakay ko na siya papaakyat sa amin. 4 na buwan pa lang naman ang tiyan niya noon at hindi masyadong malaki ang umbok kaya wala pang problema ilakad. Habang naglalakad nga kami ay panay ang huni ng tiktik paikot-ikot sa amin. Sabi ko naman, alam mo Lola, taga rito ako kaya hindi mo ako matatakot. Wala rin kaming kasalanan sa iyo. Kaya wala kaming dapat ikatakot sa iyo. Hintayin mo ako makarating sa bahay. Sumunod ka lang. Bibigyan kita ng oras kapag nakauwi na ako. Pagkarating nga sa bahay ay ayos na rin naman si Minda. Hindi na siya nahihilo pero nananakit naman ang kanyang tiyan. Kaya sinabi ko na mag-relax lang dahil yung aswang ang dahilan kung bakit pasakit ang kanyang tiyan. Isinarado ko ang mga bintana at pintuan saka ako nagpauso. Ayoko na sanang harapin pa ang aswang dahil ayon sa albularyo, hindi naman daw yun makakapasok sa bahay namin. Kaso ang problema, kung buong magdamag niyang papasakitin ang tiyan ni Minda, baka duguin at makunan. Kaya nagpasya na akong lumabas. May nakahanda naman akong buho ng kawayan doon sa labas. Tinulisan ko na iyon. At noong may makita akong isang malaking pusa ay agad ko yung sinibat. Nakailag at umangin lang malakas. Alam kong iyon ang aswang na umaaligid. Hindi rin ako lumalabas ng bakuran dahil alam kong safe ako sa loob. Makalipas ang kalahating oras siguro ay nagpalingalinga sa paligid ang aswang tapos tumakbo na papalayo. Tapos nasundan ng mga boses ng tao mula sa unahang bahagi ng daan na nagkikwentuhan. Noong malapit na sila ay nakita kong si Mama at Papa iyon. Ang kwento ni Mama na kinakabahan raw siya magmula noong umalis sa kanila si Minda. Kaya noong dumating si Papa ay nagpasya silang sundan na ang asawa ko. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Ang sabi ni Mama na hindi raw talaga yun maiiwasan dahil mabango sa mga aswang ang isang buntis. Sa bahay nga namin naghapunan at natulog sina Mama at Papa. Noong mga sumunod na gabi ay nag-aya ako ng 2 pinsan na doon matutulog sa bahay. Habang si Minda naman ay doon ko muna iiwan kina Mama. Gusto ko lang abangan ang aswang na matanda kung babalik pa ba. Pero hindi na rin naman nagparamdam pang muli. Matapos ang 1 linggo ay doon na muna si Mama natutulog sa amin para may kasama kami ni Mrs. Bali si Papa ang naiiwan na natutulog sa bahay namin. Pero sa umaga naman ay magkakasama kaming 4 sa bahay sa bukid. Sumapit na nga ang araw ng panganganak ni Minda. Dinala namin siya sa ospital at doon siya nakapanganak. Laking pasasalamat namin dahil nagluwal siya ng isang malusog na batang lalaki. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito. Pagkatapos kasi noon ay naging alerto na kami palagi sa paligid. Hindi namin iniiwan mag-isa ang sanggol o kahit si Minda noong bagong panganak pa lang ito para walang pagkakataon ng aswang na makasalisi. More power po Sir Carl sa channel mo. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.